Ayun, magandang araw mga kaboses ng malayang makabayang mamamayan. Ah, ano ngayon? 13 ba ngayon or 13 or 14? Nawawala na tayo ng araw na po. Anyway, first vlog natin for the year 2025. Sabihin siguro ninyo, kikisawsaw tayo sa issue at mainit na usapin at talakayan ngayon. Hinggil po sa rally ng Iglesia ni Cristo kahapon dyan sa Quirino Grandstand sa Maynila, na kung saan ay tinawag po nilang peace rally, no? Okay? At sabi nila, tinataya po ng Philippine National Police na umaabot po ng 1.5 million daw po ang dumalo sa naturang peace rally ng Iglesia ni Cristo. Talaga namang sa mga aerial shots ng naturang rally, talaga namang napakaraming tao. Ano po? Ang daming tao ang dumalo dyan sa peace rally daw ng Iglesia ni Cristo. Yan nga po ba ay talagang peace rally yung ginawa ng Iglesia ni Cristo? Kung inyo pong matatandaan, ay sinabi nga po nila na peace rally yung ginawa ng Iglesia ni Cristo kahapon as a show of force, at yan po ay ginanap dyan naman po sa Quirino Grandstand. In fact, nagpasalamat pa si Inday Sara sa naturang peace rally, ano po, para naman makita natin kung ano nga po ba ang sinabi ni Vice President Sara Duterte dyan sa naturang rally na yan. Tingnan natin. Ito po yung kanyang sinabi. Isang mapagpalang araw sa aking mga mahal na kababayan. Taus-puso akong bumabati sa lahat ng lumahok sa malawakang peace rally ngayong araw. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Yan po ang pahayag at pasasalamat ni Inday Sara sa naturang peace rally ng Iglesia ni Cristo kahapon dyan sa Quirino Grandstand. Okay? Peace rally, ha? Kung makikita po ninyo, ay ang dami nilang mga placards na seems to be na yung placards na yun peace rally nga po talaga. Pero tignan po natin, ha? Etong talagang bilib ako sa sa logistics na ginamit ng Iglesia ni Cristo, ano po. Tignan natin yung yung mga bus, mga vans na inarkila dyan sa pagpunta sa Quirino Grandstand at iba't ibang dako pa ng ating bansa. Hindi lang po dyan sa hindi lang po dyan sa Quirino Grandstand ginawa yung rally. Dyan sa Mindanao, meron din sa Davao, dyan sa Cagayan de Oro, sa Iloilo, meron din. Eto, tignan natin, ha. Tignan natin. Ito, okay, yan, may bus, may van, and then ito pa, libreng sakay, Quezon City Bus, hindi, iba pala yan. Ito po yung aerial, no? Ito po yung aerial shot ng rally ng Iglesia ni Cristo. Pagkatapos, saan pa? Ito yung mga banners nila. Pagkakaisa, hindi pamumulitika. Yan. Yun yung mga images nila. Pagkakaisa, hindi pamumulitika. Ano pa?
Saan ba yung mga buses na ginamit nila? Maraming mga bus na ginamit nila. Hindi lang mga bus ang inarkila, kundi mga ano rin, mga van. Okay? Kung galing ka dito sa norte, Dakong Norte, magkano kaya ang arkila ng bus? Ilang bus kaya ang inarkila nila na galing sa norte? Ilang van kaya ang inarkila nila na galing sa norte? Hindi lang sa norte, sa Cagayan Valley o kaya dyan sa Cordillera at kung saan pa. Yan yung mga inarkila nila. Siyempre, pag mag-arkila ka ng bus, pera din ang kailangan. Napakaraming pera. Ano po? Pasensya na po kayo sa aso ko na maingay kasi bagong labas lang Yung aso na yan. I mean, kapapalabas galing sa loob ng bahay. So, iyan. Talaga namang ang dami. Ang daming mga bus, ang daming mga van na ginamit. So, logistics-wise, talagang bilib din naman ako. Gumasto rin naman ang Iglesia ni Cristo dito. Gumasto ang simbahan ng Iglesia ni Cristo sa pagpunta pa lang ng kanilang mga miyembro sa Quirino Grandstand. So, ibig sabihin, itong karamihan sa mga pumunta dyan, na galing sa outside of Metro Manila, they were bused. They were given free transportation. I don't know kung free transportation nga po ba talaga or yung mga miyembro ay nagbayad sa pagpunta nila sa Quirino Grandstand. Magkano ba ang upa sa isang bus ngayon? Tanungin natin kay Manong Chavit kung magkano ang upa ng bus niya kung may inupahan silang partas papuntang Quirino Grandstand. Pero parang wala, po. Na walang ginamit na partas bus papuntang Quirino Grandstand. So, logistics-wise, pera po ang ang kinailangan diyan sa pagpunta sa Quirino Grandstand. Hindi lang yang sa Quirino Grandstand, marami pa sa iba't ibang dako ng Pilipinas, sa Iloilo, I don't know kung meron pa diyan sa Bacolod or sa Cebu, sa Davao meron sa Cagayan de Oro meron din. So, naghakot talaga sila ng kanilang mga miyembro. Anong pa nga ba ang termino doon kung hindi hakot, di ba? Ang pagpunta nila sa Quirino Grandstand. Ngayon, na-interview po ang spokesman ng Iglesia ni Cristo hinggil po sa naturang rally. At pinagdidiinan po nila na ang naturang rally ay isang rally for peace. Yan. Rally for peace. Pero suriin po natin, pakinggan natin yung sinabi ng spokesman ng Iglesia ni Cristo nung na-interview. Hiram muna tayo sa video, hiram muna tayo ng video sa ABS-CBN. Ganito po ang kanyang sinabi. Ito, pakinggan natin. To everyone who believes in what we are going to be saying to the public, which is, let's unite again, let's have peace. Sir, just to clarify, wala kang ine-endorse ang INC na kahit sinong tatakbo for the midterm elections? Wala kaming ganun. And siguro magandang i-address natin yon. The Iglesia ni Cristo has never endorsed anyone. When we unite to vote, kami-kami lang ang nag-uusap We don't really involve. Teka. Sabi niya, we do not endorse. Sabi niya, ulitin natin, ito sinabi niya. Sinong tatakbo for the midterm elections? Wala kaming ganun. And siguro magandang i-address natin yon. The Iglesia ni Cristo has never endorsed anyone. Yun. The Iglesia ni Cristo has never endorsed anyone. Naniniwala ba kayo doon, mga kaboses, na the Iglesia ni Cristo has never endorsed anyone? Pakinggan natin yung paliwanag nila, When we unite to vote,
kami-kami lang ang nag-uusap eh. We don't really involve those outside the Iglesia ni Cristo anyway. So it doesn't really affect anyone. Kami-kami lang ang nag-uusap. Ka-Edwin, kadikit po kasi nitong mga impeachment traps, yung investigation sa corruption and misuse of public funds. Kasama po ba sa call ng Iglesia ni Cristo and yung sinasabi natin na kapayapaan or call for peace, yung pagpapatigil nitong investigation sa ito? Kung napansin ng mga sumubaybay kanina, merong isa tayong nagsalita na abogado rin naman siya na sinasabi niya, basically, to paraphrase what he said, para magkaroon ng kapayapaan, kinakailangan na ipatupad ang batas. Kung walang batas, walang kapayapaan. O kung may batas man pero hindi ipinatutupad yung sinasabi ng batas, hindi pa rin magkakaroon ng kapayapaan. So kami, gaya nung narinig kanina sa panawagan, sa entablado, sa stage, kung ano yung sinasabi ng batas, sige, bakit naman hindi? Oo, ayun. Ang sinasabi ng batas, bakit naman hindi? Pero bakit sa mamaya papakita natin doon sa pagtalumpati ni Congressman Marcoleta hinggil sa ginawa ng Quadcom. Pero ito yung sinasabi kung ano yung sinasabi ng batas, ayun ang dapat sundin. Kung sinasabi ng batas na kung ma-endorsement ng impeachment pala diyan sa Kongreso, dapat ipatupad. Iyon ang nasa batas, ayun ang nasa konstitusyon. Pakinggan ulit natin. Pero kung hindi nasusunod yung sinasabi ng batas, sana yung mga nakakaintindi, step back. Diba? Baka nalalabag na natin na hindi natin namamalayan. Yun. Kung hindi pala i-endorso yung impeachment, in fact, tatlo na yung impeachment na nakahain dyan sa Kamara baka naman, ayun, sinabi nga po ng spokesman ng Iglesia ni Cristo na baka naman may nalalabag ng batas. Edwin, Opo. kung ito po ay isang generic call for peace, bakit po kinailangan pang pangalanan ng INCC Sara Duterte sa panawagang ito? Kasi nga ang starting point ay yung sinabi ng presidente mismo natin. No, so since doon nagsimula ang lahat, kinakailangan ilagay natin sa konteksto yung pag-uusap. So is it not possible to just pray for peace, period, without the political context? Well, again, no, not again. Yes, we do pray for peace every time we congregate. That's part of the prayer of the Iglesia ni Cristo. This time around, we felt that it's needed to call the attention of people. Why did I use the word again kanina in answering you? I understand that some would think this is political, but it's not. As far Ayun, sabi niya, some would think that this is political but it's not. Ano pa nga ba yung sasabihin natin dito? Kung talagang peace, dapat walang halong politika talaga. Bakit may talumpating politika? Bakit hindi na lang kayo nagsermon na naayon dun sa banal na kasulatan na sinusunod po ninyo o kaya kung ano po. Pero parang taliwas naman ata yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo doon sa totoong nangyari diyan sa Quirino Grandstand. far as we're concerned, it's not. It's something moral, actually. It's something that all of us are morally bound to uphold. Magkaroon tayo ng kapayapaan. Tama po yun. We are morally bound na dapat magkaroon ng kapayapaan. But we are also morally bound to seek justice doon sa mga nangyayaring katiwalian dyan sa pamahalaan. Okay? Pamahalaan ni BBM, pamahalaan ni Digong. Kung ganitong sinasabi ninyo, parang sinasabi na lang na kalimutan na yung si Mary Grace Piatos. Kalimutan na lang natin yung pag-amin ni Digongyo na inutusan niya yung kanyang DDS, yung kanyang death squad na himukin ng mga nahuhuli nilang mga kriminal na lumaban para may rason silang patayin. Di ba pa ganun yun? Magkaroon tayo ng pagkakaisa. Ang pagkakaisa, kailangan po ng hustisya.
At kung sino po ang may sala, dapat panugutan at panagutin sa batas. Ganun po ang hustisya eh. Hindi po tayo magkakaroon ng kapayapaan hanggat wala pong hustisya. Kung sino po yung mga dapat managot, dapat panagutin. Kung sino po yung mga lumabag sa batas, dapat pong panagutin ng naaayon sa batas. Very glaring na nga yung yung lumabas sa investigasyon ng Quadcom na may Mary Grace Piatos, may Juan Tempura, at kung ano-ano pa, si Cocoy Villamin. Very glaring na nga, kitang-kita mo na nga yung ebidensya, parang ayaw mo pang tanggapin. Yan ang sinasabi nating cognitive dissonance. Kitang-kita mo na nga yung ebidensya, ayaw mo pa rin tanggapin, pagkatapos diyan na justify mo pa. Basically, yun. May mga critics po na nagsasabi if this is a moral exercise, the INC is supporting a politician who's accused of stealing money from the people. So paano po natin, the investigation is still ongoing of course, but some people are questioning why use religion to support morally questionable character like the Vice President. Those are assumptions that they're making. The one who makes assumptions, especially if it's not just an assumption, if it's something that you say out loud, you should provide proof for that. Until wala pa naman. Ayan, kasi laging provide proof lagi na lang provide proof. Ang sa atin po kasi ang dapat po nating batayan, katulad po ng ibang bansa, pag ang isang kandidato, isang politiko, ay merong aligasyon kahit wala pa pong proof, merong aligasyon ng katiwalian, dapat hindi na binoboto yan. Kaso nga lang dito sa Pilipinas, pag may aligasyon ng korupsyon, kung may aligasyon ng hindi tamang gawain ng isang kandidato, nako, ayun pa ang ibinoboto. Ayun pa yung hero. Sus Mariosep. Kaya nga po hindi ata tayo umuunlad dahil dito sa ganitong sitwasyon natin na parang nag-glorify pa yung krimen. Katulad na lang yung aligasyon laban kay Eric Sylvester Tulfo na pala to? American citizen pala to. Pagkatapos number 1 pa sa survey. Tumatakbo na maging mambabatas, yung pala may aligasyon na siya ay lumabag sa batas. Pagkatapos, sinasabi po niya na wala daw siyang nilabag na batas sa Estados Unidos at dito sa Pilipinas. Anong walang nilabag na batas sa Estados Unidos? Kung TNT ka, paglabag sa batas yun. Napakasimple. Ganun lang yun. Hindi mo na dapat ginajustify yan. Ang problema kasi ginajustify pa ng Eric Sylvester Tulupong na to Ay dapat sana ay neutral pa tayo. Hintayin natin ang resulta, di ba? Hindi hindi Pag ang kandidato ay may bahid ng aligasyon ng corruption, hindi na dapat ini-endorso yan, hindi na dapat pinag-uusapan yan. Ang problema po kasi, minsan, kahit na alam na po natin na meron pong bahid politika, na bahid corruption ng isang kandidato, pagdating po ng labasan ng listahan ng ini-endorsong kandidato ng Iglesia ni Cristo, nandyan pa rin ang pangalan ng mga walang hiyang mga politiko. Di ba? Ganun yun. Bakit po, kahit na may bahid corruption, ang isang politiko ay nailalagay pa rin sa pangalan ng yung pangalan sa listahan ng mga iniendorso ng Iglesia ni Cristo? Bakit kaya? Kung napansin nga ninyo, yung huling verse kanina sa Biblia. Naku po, mag-uusap na tayo sa Biblia. Kung Biblia ang pinag-uusapan, diyan tayo mag-aaway-away Kahit na buong araw po natin pagdebatehan ng Biblia, kahit na until sinasabi nga nilang hell freezes over, walang mananalo dyan sa Biblia. Believe me, walang mananalo dyan sa Biblia pag Biblia na ang pinag-uusapan.
Pero ang malinaw na sinasabi po ng Biblia, huwag kang mamangka sa dalawang ilog. You cannot serve two masters at the same time. Ganun yun. Pero dito po sa rally na rally po na ginawa ng Iglesia ni Cristo, parang namangka po kayo sa dalawang ilog. Sinabi po ninyo na walang bahid politika itong rally na ito. Pero pakinggan natin kung ano ang sinabi ngayon ni Marcoleta. Sabi nga nila, hindi na Marcoleta ang pangalan nito, Marcobeta na eh. Ito, tingnan natin kung ano ang sinabi ni Marcoleta dito. Pakinggan natin. Pinagtatanong nila yung Pangulo base doon sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon sa war on drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang war on drugs. Hindi ipinatawag ang mga Solicitor General sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag ang mga Chief PNP upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Puro kalaban ang dating Pangulo. Yung mga abogadong kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Teka. Ito yung talumpati ni Marcoleta sa Quirino Grandstand. Naayon ba sa Biblia itong mga sinasabi niya? Ito, hiniram lang natin yung video courtesy of Net25. Kaya ayan po, yung para naman tayo hindi ma-copyright. Maano lang natin, sinasabi lang po natin. Ito po, yung mga sinasabi ba ni Marcoleta ay naaayon po ba sa banal na kasulatan? Yun ang tanong natin. Pagpatuloy natin. Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya ay makikita siya ng isang chairman doon? Attorney, huwag mong bubulungan yan. Iko-contempt kita. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa abogado, the right to counsel? Wala na po. Yan. Sinasabi. Parang political rally to, Yung pananalita ni Marcoleta, ano po? The right to confront your accusers. Wala po mga accuser doon. Ang ginagamit ko ay mga sinumpaang salaysay, hindi man lang in-authenticate, ipinalagay na totoo lahat ang nakasaad ng mga aligasyon. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ito po ang pinag-umpisahan ng kaguluhan at pagkakaha. Teka. Congressman Marcoleta. Parang nakalimutan na ninyo si Edgar Motabato at saka si Las Cañas na nasa ICC na po sila. Nasa protective custody na po ng ICC. Bakit po nasa protective custody na ng ICC? Kung patuloy po natin na hinaharangan ang ICC dahil kasi pag dito inimbestigahan yung EJK na yan, I am very sure walang patutunguhan Walang rule of law kung patuloy natin na hahadlangan at haharangin ang investigasyon ng ICC, natutupad na yung sinasabi ninyong walang rule of law. Pero bakit po ninyong hinaharangan? Yun ang tanong. Hati-hati. Sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo,
Ayaw po nilang pumunta sa korte. Paano ka nga pupunta sa korte? Ang daming mga appointees ni Digong. Diyan na nga lang sa diyan na nga lang sa ombudsman, appointee ni Digong 'yan eh. Yung ombudsman na nga lang, appointee ni Digong 'yan eh. Pinag-uusapan kung pwedeng magsampa ng plunder case laban kay Inday Sara, pinag-usapan pa lang. Talagang pinatay na ng ombudsman eh. So paano ka pupunta ngayon? So where are you going to seek justice? Kaya eto, mga kaboses, very glaring na itong nangyaring rally dyan sa Quirino Grandstand ay hindi po peace rally ito eh. Ewan ko lang kung nabudol ang Iglesia ni Cristo na napasukan ng politika ang rally nila or sadyang ginawa nila ito. Pero before, ata kay Marcoleta ay may ministro ata ng Iglesia ni Cristo na katulad din ng sinabi o katulad din ng ng tema ni Marcoleta ang usapin sa kanyang talumpati. Ngayon, sabihin po ninyo na rally for peace ito. Pagkatapos makikita mo pa nandyan si Bato, nandyan si Bungo, nandyan si kung sino-sino pa, mga walang kwentang mga tao mga to eh. So ngayon, peaceful rally po ba ito? I mean, rally for peace nga po ba ito? Or nag-rally po sila para kay Inday Sara? Ay, meron pala akong ipapakita sa inyo, no? Ito ha. Ito, tingnan natin kung ayan, no? Ang laki ng ang laki ng peklat sa liig ni Inday Sara, no? Ito yung sinasabi nila na ginurgur daw ng ng appointed bodyguard ni Inday Sara. Ano ba yung ginurgur? Lagi nating napapakinggan yung ginurgur. Gurgur. Ang gurgur pala, manggigilit sa liig. Yun po ang ibig sabihin ng panggugurgur. Panggigilit sa liig. Kung military ang nanggilit sa liig mo, tsak patay ka na. I am very sure of that. Kahit sabihin mo na malaki kang babae, kung military ang nanggurgur sa'yo, tiyak patay ka na. Pero hindi Bakit sinabi nilang panggugur? Bakit hindi napablatter to? Kung sakaling may nag-attempt nga ng gurgur sa'yo na security detail mo, bakit walang napabalita na pinatay ng ibang security guard mo or security detail mo yung nanggurgur sa'yo? Ganun ang nangyari. So, parang kwentong barbero naman yung sinasabi mong panggugurgur, Inday Sara. Ayan, no? Tingnan, ang laki ng peklat sa leg, no? Ni Vice Presidente. Na sinasabi niyang kung tumakbo daw siyang presidente sana nung 2022, siya na ang presidente. Ba't hindi ka tumakbo? Kung tumakbo ka sana, di ikaw na ang presidente ngayon. Pero hindi ka tumakbo Bakit? Natakot ka So, ganun ang nangyari dyan. Okay? So ngayon, ang Iglesia ni Cristo nga po ba kaya ay nabudol ng mga politiko or nagamit ng mga pwersang makatsina? Nagamit kaya ng pwersang makatsina ang rally ng Iglesia ni Cristo? Yun ang malaking tanong. Kasi nga po, yang si Robin Hood Padilla, maka-China yan. Si Bongo, maka-China yan.
Sino pa? Yung mga kandidato ng padapa. Maka-China mga yan. Okay? Pagkatapos, yung nga sinabi nga natin, doon pa lang sa logistics, sa pagdala ng mga tao papunta dyan sa Quirino Grandstand from the provinces, from the different provinces, millions of pesos na ang nagasto dyan. Don't tell me na ang Iglesia ni Cristo ang nagbayad sa lahat ng mga bus na yan. Well and good kung sila po ang nagbayad para naman yung pagbiyahe ng kanilang mga miyembro ay libre. At yung mga miyembro po nila syempre magdadala yan ng kanilang pagkain. Libre ba ang pagkain nila doon? Yan ang tanong. Kung libre, edi maganda. Para naman hindi nagagasto yung mga dumalo. I have nothing bad against the members of Iglesia ni Cristo. Ano po? Marami tayong kaibigan na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pero nakapagtataka lang po, bakit po sinabi nilang Rally for Peace, pero bakit ang talumpati ng ilang mga guest nila dyan, katulad ni Marcoleta, politika ang sinasabi. At meron isang pastor or ministro or kapatiran na nagsalita rin, pero politika rin ang tema ng kanyang talumpati. Okay? Now, kung may nagpondo man dito sa pagbayad ng mga sasakyan, sino ang nagpondo? At kung may nagbayad po sa Iglesia ni Cristo, bakit po sila nagbayad? Kasi meron merong balita, medyo matagal na itong balitang ito. Pero ipakita ko lang po sa inyo. Baka sabihin ninyo, fake news po tayo. Hindi po tayo fake news, Sabihin ninyo, Rappler, fake news. Hindi po. Ang Rappler po ay hindi po fake news. Ayan po ay talagang ginawaran lamang po nila ng paraan para masupil po ang kalayaan ng pamamahayag. Ang Rappler. Ito po yung sa Rappler. Basahin po natin. Para nang sa ganun ay alam po natin ang konteksto ng sinasabi po natin. Ang sinasabi po ng inyong lingkod. Ito. This was way back in July 27, 2016. Nung pinagmamalaki yung pagkatapos ng Philippine Arena na ito po yung sinasabi nila na ang pinakamalaking arena sa buong Pilipinas. At dito po, meron pong sinabi, the late Executive Minister Eranio Manalo once said, ang Iglesia ni Cristo ay walang utang kahit na saang bangko. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi nagsasanla ng mga titulo ng lupa para lamang makakuha ng pondo. Maganda, mayaman po kayo. Pero, dito sa artikulo ng Rappler, ang pondo po na kinakailangan para matapos po yung Philippine Arena ay umabot po ng 8.7 billion pesos, katumbas po ng $200 million doon sa kinatayuang lupa na umaabot sa 75 hectares. Okay? Diyan sa Ciudad Victoria sa Bulacan. Okay. Now, ang sabi dito, funds for the arena, the Iglesia ni Cristo said, came from the donation of its members, a practice that aligns with the teachings of the Church's second executive minister, the late Eranio Manalo. However, sabi ni Rappler, however, documents obtained by Rappler, however, showed that Iglesia ni Cristo officials had engaged in agreements with two banks to obtain $1.3
billion peso loan to partially fund the construction of Phase 1 of the Ciudad de Victoria project. Okay, 1.37 billion. Okay. So, 1.37 billion yan ang sinabi. Ito, ang sinabi dyan, to finance the MDC acted as borrower in March 2014 omnibus loan and security agreement with the lender. Metrobank pala to. Metrobank and Trust Corporation. The later agreed to provide 1,137,500,000 to partially fund the construction and development of Phase 1 of the project. Okay. But in July 2014, MDC requested for 750 million to repay its existing loan. And then, saan ba yun? Yung amendment ng loan. Sinabi po kasi na mayroong amendment ng loan eh. Ito banda rito. In an authorized resolution dated February 10, 2014, Manalo acknowledged that the Inc. had entered into memorandum of agreement with the NEU and MDC for the Ciudad Verdadina to have agreed, given required collateral securities to secure such financing from the project lenders. A corporate resolution number 02-2014 further stated that MDC had proposed to secure one or more loan and credit facilities from banks to obtain the aggregate principal amounting up to 3.5 billion pesos partially finance the project. Ito, nasa na nga yung kanina na meron pang additional silang hiniram eh. So, yan ang Bakit po natin na topic ito? Bakit po natin na topic to? Ang tanong lang po natin, nagtatanong lang naman po tayo eh. Nagtatanong lang po tayo, ito bang mahigit 1 bilyong pesong utang ng Iglesia ni Cristo sa MBTC, Metrobank and Trust Corporation, bayad na kaya? Bayad na kaya? Ayun lang po. Tatanong lang po tayo. So ngayon, sa napag-usapan po natin, dito po sa Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo kahapon, na sinasabi nga po nilang Rally for Peace, kayo na po ang humusga. Was this Rally for Peace? Or was it an organized political rally funded by Iglesia ni Cristo? If it is funded by Iglesia ni Cristo, if it is not funded by Iglesia ni Cristo, who funded the huge logistical needs in moving hundreds of thousands of members of Iglesia ni Cristo dyan sa Quirino Grandstand. Ngayon, ang sinasabi po nila, show of force. Yung mga politiko daw ay natatakot. Matakot po kayo sa mga ibang botante katulad po ng boses ng malayang makabayang mamamayan na mangangampanya na lahat ng mga politiko na hindi aayon sa rule of law dapat hindi iboto. Ang mga politiko na makapogo, maka-China dapat hindi po iboto. Ang mga politiko na ang kanilang pinoprotektahan ay ang dating Pangulo na confessed na mamamatay tao, ay hindi pa dapat iboto yan. Yung mga kandidato na may bahid ng korupsyon, katulad ng mga convicted plunderer, dapat hindi po iboto ang mga yan. Dapat tignan po natin ang mga kandidato na walang bahid korupsyon. Wala yung masasabi po nating malinis
na mga politiko. Yan po ang dapat nating sundan ngayon. Dapat iboto natin. Ayun po ang dapat nating ikampanya ngayon. Hindi po yung nagpakita dyan sa Quirino Grandstand dahil sumuporta sa Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo, ayun na po ang iboboto natin. Mga walang hiya mga yan eh. Mga walang hiya mga yan. Bakit pong walang hiya? Kung talaga namang may hiya kayo, hindi po kayo dapat dumalo dyan para hindi mabahiran ng politika yung rally na yan. Nandyan si Marcoleta kandidato ito politiko ito at miyembro po ng Iglesia ni Cristo. Akala ka po ba ang Iglesia ni Cristo ay hindi pumapayag ng kanilang mga miyembro ay tatakbo sa politika? Pero ang sabi naman nila, pag pinayagan daw, pwede. Pwede pala itong si Marcoleta. Itong si Marcoleta naman ay tutang digong to tao ni digong ito Kung tao ni digong, siyempre, maka-China yan. Kung maka-China yan, hindi po natin dapat iboto ang mga to. Bakit? Ipagpapatuloy po nila na ibebenta po talaga tayo sa China kung sila po ay maupo dyan sa Senado at dyan sa Kongreso. Kaya dapat tignan po natin, ang unang-unang tanong po natin, ano po ang stand ninyo sa West Philippine Sea? Yun ang tanongin natin. Ano po ang stand ninyo sa Pogo? Kasi balita po natin, naglipanan naman ng mga Pogo pero ang mga Pogo ngayon ay ino-operate na ng mga lokal na negosyante. Eto naman ang panawagan natin kay BBM. Kung talagang kayo po ay tunay sa inyong layunin na linisin po ang gobyerno, unang-una po ninyong gawin, dahil nababahiran ng politika yung pinsan po ninyong House Speaker, sabihin ninyo, step down. At magtalaga kayo, alam naman po natin wala naman sanang pakialam ang Pangulo dyan sa Kongreso Kaso nga lang, alam naman po natin na pag ang Pangulo ang nagsuporta ng kandidato para sa speakership ng mababang kapulungan, tsak panalo yan. Kung talagang totoo po kayo, Mr. BBM, kung talagang totoo po kayo, Mr. BBM, sa panawagan po ninyo na malinis ang gobyerno, unahin po ninyo. Pa-step down ninyo si Mr. Speaker Romualdez. Nababahiran na po ng politiko yan. Ng katiwalian yan Kaya dapat, ayan po ang unahin natin. And then, kung ano po yung mga gumagawa ng katiwalian dyan, tanggalin po ninyo. Pero mukhang tama nga yung sinasabi nila na under desire itong si BBM Under desire itong si BBM Ayan po ay mga alingas-gas lang na talagang under desire. Ang sabi po nila ay matalino daw po talaga itong si BBM kaso nga lang under desire. Ipakita mo naman na hindi ka talaga under desire. Awant Ilocano nga under desire, apo presidente. Si Kalasigoron, tinbate, no agpaisaw. No agpaisaw. No agpaisaw mata, ipakita mo mata, Ilocano ka nga road. Gumdi kan sama mo gamin tag Ilocano. Tata di ayusem. Matay ko natin yun. In the closing, mga kaboses, kayo na pong bahala. Ang Rally for Peace nga ba ng Iglesia ni Cristo ay Rally for Peace or was it a political rally? Kayo na pong bahala dyan. Hanggang sa susunod po na pag-broadcast po natin at sa susunod po ng pag-vlog natin dito po sa Boses ng Malayang Makabayang Mamamayan. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Saludo po mo sa inyo sa lahat ng mga makabayang mamamayan.